Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y gising pa? Hello po. Opo, kanina po habang tayo po ay nagpupuri sa pamamagitan ng pag-awit. Alam niyo po, I'm getting emotional. Kasi po, iba, di ba? Sino po kanina yung habang nakapikit siya nagpupuri sa Diyos, parang na-feel niya yung kapayapaan sa kanyang puso. Not just because of the lyrics, but because of the presence of God. Ganun po yung talagang pag binabago ka ng Diyos, inuhumog ka sa kanyang kalooban. At isa po yun, yung pagpupuri natin na pag-awit, sa pamamagitan ng pag-awit, yung pag-express po natin ng pagpupuri sa Kanya. Anyway, sa umagang ito po, ating pong buksan ang ating mga Biblia, yung binasa po kanina sa Colossians chapter 2, verse 6. Pero bago po natin yan basahin, tayo po muna ay manalangin. Nihiling ko po na ang lahat ay yumuko, manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa privilege na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Muli, Panginoon, kami po dadako sa pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Nawa kayo po ang may sentro at kayo po ang mapurihan sa aming pag-aaral. Hindi po nawa, Panginoon, sa sarili naming karunungan ang siyang mangibabaw, kundi karunungan na nagmumula at magmumula sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Balutin niyo kami ng banal mong Espiritu habang kami po ay nag-aaral ng iyong salita. Muli, Panginoon, pangunahan niyo po ako na mangunguna dito. Maraming salamat po. Ito pong lahat ay aming samad dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, atin pong basahin muna ang ating mga talata ngayon. Sa Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Sabi po niya ni Pablo sa mga taga-Colosas, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo, na sumasagana sa pasasalamat. Ulitin po natin, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Verse 7, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Kung babalikan po natin ang chapter 1 ng Colosas, doon po tinuro ni Pablo sa taga-Colosas, yung mga mananampalataya doon, yung supremacy ng ating Panginoon. And now, sa maniwalat, hindi po kayo ay yung verse natin binasa, ito yung pinakapuso ng sulat ni Pablo sa Colossians, no? Yung chapter 2, verse 6 and 7. Matapos po na ipakilala ni Pablo ang ating Panginoong Yesus na yung kanyang pagiging supremacy. So ngayon po, tayo po, no, na mananampalataya, nung una, of course, sa pamamagitan po ng pananampalataya, atin pong tinanggap ang ating Panginoong Yesus. Madami pong mga Kristiyano ang hindi nagpapatuloy or hindi, kumbaga, nahuhulog sa mga tukso, nahuhulog sa mga bagay na humihila sa kanila para hindi lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. No po? Bakit? Ang isang reason po ay akala nila ang pagiging Kristiyano ay tanggapin mo lang ang ating Panginoong Yesus bilang tagapagligtas mo and then okay ka na. Pero dito po, matapos pong ipakilala ni Pablo sa mga Colosas, no, yung kanilang tinanggap na Panginoon, ang ating Panginoong Yesus, ang sabi po niya ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Una, pansinin po natin ang salitang tinanggap. Napakahalaga po ng ating pag-aaral ngayon, especially po doon sa mga kapatid natin na nabautismuhan last Sunday. Pwede po bang magtaas ng kamay yung mga
Ito po ay hindi lang para sa inyo, para sa atin din pong lahat ito. Pero bilang mananampalataya na nagtatanong after kung receive ang ating Panginoong Yesus, now what? Ibig sabihin, ano ba ang susunod kong gawin or gagawin? No po, marami pong mga termino na ginagamit sa Kristyanismo. Ang maaaring minsan nakakalito ito, especially sa mga baguhan po na mananampalataya. No? Isa sa mga madalas pong marinig na pananalita ay ito, tanggapin si Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Una po, ating pong pag-aaralan ng salitang tinanggap ninyo si Kristo Jesus. Di po ba bago po tayo manampalataya, may nagbabahagi sa atin ng salita ng Diyos. Isa po sa kanilang sinasabi, paano ka maligtas? Paano maliligtas ang isang tao? Tanggapin mo ang Panginoong Yesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Marami po na minsan hindi nila nauunawaan anong ibig sabihin pag tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga po sabi ko kanina, sa mga baguhan po na nabautismuhan, hindi ko po sinasabi na dahil nung Sunday lang kayo nabautismuhan, doon pa lang kayo naging Kristiyano. Hindi po. Yun po ay publicly na ito'y pinakita natin, especially sa mga kapatid natin sa pananampalataya, na tayo nga ay binago na ng ating Panginoong Yesus at siya'y tinanggap natin, no? Tayo binago ng ating Panginoong Yesus. So, ano nga ba po ang ibig sabihin ng tanggapin? Or tinanggap diyan po, no? Si Jesus. So, dahil si Jesus po ay nabuhay, namatay, at muling nabuhay, so mahigit 2,000 taon na po ang nakararaan. So, paano natin siya matatanggap ngayon? No? Ang dami pong nag-declare, no? Yung mga, sabi ko nga, yung mga kapatid natin na nabautismuhan, and praise God po sa buhay nila, na dineclare po nila sa kanila mga puso na ang ating Panginoong Yesus ay kanila nang tinanggap. Tandaan po natin, no? Sinabi po ng John 1:11-12, no, nung pumunta po ang ating Panginoong Yesus sa kanyang sariling bayan, alam niyo po, hindi po siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. No po, ngunit sa lahat ng tumanggap sa kanya po, kung babasahin po natin sa Book of John, chapter 1, verse 11-12, ang lahat po na tumanggap sa kanya or nanampalataya sa kanya ay pinagkalooban po, no, ng buhay na walang hanggan. So iniunognay po ni Juan ang pagtanggap kay Jesus sa pananampalataya. No po? Ano po ang kaparaanan para po siya ay ating maging Diyos or tanggapin bilang Panginoon natin at tagapagligtas? Through faith. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. No po? Hindi lang po sa biyaya ng ating Panginoon, kundi sa pamamagitan din ng pananampalataya na tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, no? Pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. So inuugnay po, ni Juan, ang pagtanggap kay Jesus sa pananampalataya sa Kanya na nagre-resulta po ng pagiging anak ng Diyos. Gusto ko lang pong i-highlight yung salitang tanggap dito. No? So ang pagtanggap kay Jesus bilang ating tagapagligtas, especially po sa mga nagdududa pa sa kanilang pananampalataya, ano pong ibig sabihin? Ang pagtanggap po kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus na bilang tagapagligtas, ay nangangahulugan lang po. Siya lamang ang ating tinitignan bilang isa na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, una, hindi lang po tayo pinatawad, kundi tayo po'y binalik niya yung relasyon natin sa Diyos na naputol dahil po sa kasalanan. So, ang pagtanggi naman sa Kanya ay nangangahulugan po, hindi natin siya kinikilala bilang tagapagligtas natin. Yun po yung kabaligtaran ng pagtanggap, no, sa hindi pagtanggap. So, ibig sabihin, kapag po siya ay ating tinanggap, dapat po siya yung maging Diyos ng ating buhay. So,
Ang hindi po tumanggap sa Kanya, alam naman po natin na walang kaligtasan sa kanino man, no? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na ating ikaliligtas. Ano po yung pangalan na yun? Jesus Christ. No po. So, makikita po natin yan, the book of Acts, chapter 4 po yan, verse 12. So, ang pagtanggap po kay Jesus, no po, ay bilang ating Panginoon ay nangangahulugang isinusuko na natin ang ating buhay sa Kanya. Sabi ko nga po kanina, sayang po, no, wala po tayo. Ang galing po ng Panginoon kasi yung ating topic kanina ay nakapatungkol din po dito. Yung Galatians 2:20, no? I am crucified with Christ, no po? Hindi na ako yung nabubuhay sa akin, kundi ang ating Panginoon na. Parang ganun po, pag inangkin natin ng ating Panginoong Yesus, ang siya nang nabubuhay sa atin. So, ganun din po dito sa ating pinag-aaralan, ina-highlight po dyan ni Pablo sa mga taga-Colossians na kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. So, hindi po natatapos doon sa pagtanggap, kundi tayo po kailangan ay mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Isa pong pangyayari, nang bumalik si Jesus sa Nazaret, hindi siya po pinaniwalaan ng mga kababayan niya. Tinuring lang siyang bilang anak ni Maria at ni Jose. Tinanggap nila siya bilang karpintero, ngunit hindi bilang Mesayas. So, sinasabi nga nila na siya'y kumbaga, anak lang ng karpintero, ano po? Ibig sabihin, hindi nila siya kinikilala bilang Mesiyas. So, marami ring tao ngayon ang gumagawa ng ganito. Tinatanaw si Jesus bilang mabuting guro, huwaran o propeta. Ngunit hindi siya tinatanggap bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Marami po tayong nalalaman o nakikita, especially sa social media ngayon, na talagang they question, no? Yung pagiging Diyos po ng ating Panginoong Yesus. So, ang pagtanggap po kay Yesus ay usapin po ng walang hanggang buhay, no? Walang hanggang kamatayan, no? Yung ibig sabihin, yung kapalaran natin, ito ba'y pagtanggap natin, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi natin pagtanggap sa Kanya, ay tayo'y mapapahamak habang buhay. So, sapagkat gayon na lamang po, no, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. John 3:16, no po. Pinagkaloob niyo po ang Kanyang bugtong na anak para po tayo yung lahat ng maniwala, manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinutumbok ko lang po ng salitang pagtanggap. Ang pagtanggap, isa pa, ang pagtanggap kay Jesus ay pagkikilala na siya nga ang sinasabi ng Biblia, na siya yung Mesayas, anak ng Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak ng birhen, namuhay ng walang kasalanan, at tumupad ng ganap sa plano ng Diyos. So, Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So, ang pagtanggap kay Jesus ay pananampalataya na ang Kanyang sakripisyo sa krus ay sapat upang bayaran ang ating mga kasalanan. Amen po ba? So, kapag tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas, ibig sabihin po, ibinibigay natin sa Diyos, no, kung ano ang ating buhay. Ibig sabihin para pangunahan niya ang ating buhay bilang mananampalataya. No po, at ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay higit pa po sa dapat na idagdag natin sa ating mga prioridad. So, ang dami po nating prioridad bilang mananampalataya. Minsan, idinadagdag lang po natin siya para kasama sa prioridad. Pero dapat siya po yung pinaka-top na ating prioridad bilang mananampalataya. No po. Ang dami pong kaparaanan ng mundong ito para po tayo'y mawala sa focus sa pamumuhay bilang mananampalataya. And now, ang ating pong tinutungayan
nasulat ni Pablo diyan, no po. Ipinakikilala ni Pablo ang kanyang sarili. Una, yung mahalagang tema po na hinilad niya tungkol sa persona at gawa ni Kristo sa pinakamataas na paraan. Yun po yung chapter 1, kung babasahin niyo po. And now, ano po ang sikreto ng pamumuhay ng buhay Kristiyano? Ito po, sabi ko nga kanina sa mga kapatid natin na nagtatanong, pagkatapos kong tanggapin ang ating Panginoong Yesus, ano na ang susunod? Lahat po tayo ay nagsisimula ng may kasiglaan. Ito po yung pangyayari na nangyayari po sa buhay Kristiyano. Lahat po tayo ay nagsisimula ng may kasiglahan. Una, tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. At napupuno tayo ng pananabik. Di ba ano ba yung sabi ng Panginoon doon sa Revelation, no? Na inahanap ng Panginoon, yung ating first love. Yun po yung madalas na nawawala sa atin. Una, nung tanggapin po natin, ang init-init natin. No? Kung sasabihin lang natin sa kapwa natin mananampalataya, lahat ng buhay, buong buhay ko, ibibigay ko sa Diyos. Pero pagtagal, habang tumatagal, alam niyo po, kung hindi tayo nakakapit talaga sa salita ng Diyos, madali po tayong mahulog or madapa. And nawa, lahat po tayo naman ay nadadapa. Nawa, hindi po tayo mag-stay doon sa pagkadapa. Bilang mananampalataya, dapat po tayo tumayo, magpatuloy sa lakad. Sabi po niya sa 6 muna, yung B, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Ibig sabihin, meron po tayong dapat lakaran bilang mananampalataya. Practical na pamumuhay ng isang mananampalataya. Una, kung gusto niyang lumago, no, yung pinaka-basic na tinuturo palagi dito. Una, ginagalang niya kung ano man yung rules na ibinibigay ng church patungkol, especially sa gawain ng Panginoon. Una, sa oras, tinitiyak niya sa kanyang puso bilang response niya, no, na siya'y kailangan lumago. Alam niyo po, sa simpleng paraan na yon, matututo ka. At ikaw mismo, pag sinunod mo yung simpleng bagay na yon, doon ka lalago. Doon ka magsisimulang lumago. Pero yung pinakasimple na bagay na yon na alam naman natin, hindi ito ginagawa para sa tao, kundi para sa ikapupuri ng Diyos, hindi natin sinusunod. Paano pa kaya sumunod kung sa mga bagay na palaki na ng palaki para kay ikaw ay lumago? Kung ibig sabihin, simple lang yun, pinabibigat natin. Bakit? Kailangan po natin, sabi nga po ng ating mga kapatid, intentional yung ating gagawin. Hindi po yung ayahan mo na lang na Holy Spirit ang kumilos sa'yo, pero ikaw mismo ayaw mong makipagtulungan. Tayo mismo ayaw nating makipagtulungan sa banal na Espiritu. Paano yun? Hikayatin po tayo na i-practice yung mga bagay na para sa ating ikalalago. Amen po ba? Amen po. So, ganun pong kaparaanan. Simple lang po yung muna sinasabi ko. Oras muna yan. Tapos pangalawa, nagkakaroon ka na ng panlasa sa mga gawain ng Diyos. Means of grace. Hindi mo inaayahan sa iyong sarili na hindi ka makapag-attend ng means of grace. Kagaya po ng mga announcement natin dito. Prayer meeting, devotion. Yan po ba yung ginagawa ng tao para siya lang ay maparangalan? Hindi po. Lahat po na yan ay sangkap ng ating paglakad sa Panginoon upang tayo lumago. Huwag po nating hayaan na hindi, yung kapatid kasi yung magbabahagi, hindi ko kursunada yun. Huwag pong ganun. Lagi po tayong tumingin sa ating Panginoong Yesus. Bakit? Kapag nakatutok tayo, sabi nga, kapag yung ating paningin ay nakatuon sa ating Panginoong Yesus, anuman po ang ating dalahanan, hindi po tayo matitinag. Bakit? Siya po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen po ba? Pero kapag nagsimula po tayong tumingin sa ating kapwa, alam nyo,
inihila ka niya. Nagkakaroon ka na ng sama ng loob, nagkakaroon ka na ng ibang especially kung may nagawa siya sa iyo o anumang bagay na hindi mo nagugustuhan sa kanya. Ito po mga kapatid, hindi lang po ibig sabihin na para lang ma-impress ang tao, kundi mapurihan po ang Diyos. Wag po nating ipagkait ang mga bagay na yan sa ating Panginoon. Bakit po? Hindi niya po ipinagkait ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Kaya po, dapat bilang response natin, sabi nga, lumakad kayong gayon sa Kanya. Bakit? Ang ating Panginoong Yesus ay nagtiis. Ang ating Panginoong Yesus, sinunod niya kung ano ang kagustuhan, kung ano ang plano ng Kanyang Ama. Ang ating Panginoong Yesus ay namatay para sa atin. Imagine kung ang ating Panginoong Yesus nag-give up. Sabi niya, hindi ko na kaya. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Saan kaya pupulutin ang bawat isa sa atin? And now, sa ating paglakad, kung tayo man po ay tunay na mananampalataya, hindi po, alam ko po, hindi naman mahirap talaga. Ay, hindi naman madali. Ang dami pong mga struggle, ang dami pong mga kadahilanan upang ang isang Kristiyano ay huminto sa kanyang paglakad. Pero ang Panginoon po, inaalaw niya ang mga bagay na yan, mga pagsubok man yan, mga bagay na yan, hindi po para tayo'y bumagsak, kundi para tayo'y matuto at tayo'y lumakas at tayo'y lumago sa ating pananampalataya. So, napatawad po ang ating mga kasalanan, yes, by means of faith sa ating Panginoong Yesus. So, naibalik ang ating relasyon sa Diyos. So, may katiyakan na tayo, napupunta tayo sa langit. At alam natin na lubos na nagbago ang ating buhay. Hindi lang po sa sarili nating pagsisikap, kundi sa tulong din ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. So, nagsimula tayong masigla. Sabi ko nga kanina, merong mga Kristiyanong ganon. Ano po? At I believe, once sa ating buhay, nangyari po yun. At handang harapin ang buong, kumbaga, kung sasabihin mo, hindi akong harapin ang buong mundo para sa iyo, Panginoong Yesus. Subalit, may ilan sa atin po na nananatili ang alab at meron din pong nananatili, no, na yung hindi po paglago. So, ang ating pong Panginoon, no po, ay ang mga bagay na to, especially yung kanyang bugtong na anak, no, ay kanyang ibinigay para po tayo magkaroon ng kaligtasan. So ano po ang sikreto ng lahat ng pamumuhay bilang Kristiyano? Number 1 po, sabi niya, dapat po tayo magpatuloy sa paglalakad o paglakad bilang mananampalataya. Sa talatang ating binasa ngayon po, tinuturi ni Pablo ang tatlong bagay tungkol sa pamumuhay ng buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano po ay may tatak na pananampalataya kay Kristo. Kaya nga po sinabi ko kanina, napakahalaga ng salitang binanggit dyan ni Pablo, yung salitang tinanggap. Ano po? Yun po ang ibig sabihin na tinanggap ko lang siya, hindi lang po ganoon. Yung po, ikaw po, tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ito po ay may tatak na kalayaan. Una, may tatak po na pananampalataya. Pangalawa, may tatak na kalayaan kay Kristo. At pangatlo po, na ito'y may tatak ng kapuspusan ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo na ay mananampalataya, ang ating kapuspusan po, no, ay matatagpuan natin sa ating Panginoong Yesus. Natanggap natin si Kristo sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya dapat po tayong magpatuloy sa pamumuhay sa Kanya sa pamamagitan din po ng pananampalataya. Natagpuan po natin ang kalayaan sa ating Panginoong Jesucristo. Natanggap natin ang kapuspusan ng kanyang pangalan, no, ang kanyang mismong kapuspusan. Dito po inilala ni Pablo ang nalalabing bahagi ng sulat upang ipaliwanag ang lahat ng kahulugan ng tayo po'y tumanggap o tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus.
So ano ba ang sikreto ng pamumuhay ng buhay Kristiyano? Number 1 po, pananampalataya kay Kristo. Ulitin ko po, number 1, faith in Christ. Pananampalataya sa ating Panginoong Yesukristo. Sabi niya, Colossians 2:6 and 7, kaya't kung paano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. So, ano ang ibig sabihin po ni Pablo rito? Nagsisimula pa lang po tayo, no? Nagsimula ang iyong buhay kay Kristiyano sa pananampalataya kay Kristo at dapat din itong magpatuloy sa pananampalataya kay Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus bilang Panginoon. So, si Jesus po ay Panginoon, ipinahayag natin sa pananampalataya natin, sa pamamagitan ng pananampalataya natin. So, ang buhay Kristiyano po, hindi lang, sabi ko nga, na nagtatapos or dapat na nagiging kontento ka na lang sa pagtanggap mo sa Kanya na tagapagligtas mo. Tapos, hindi ka na mabubuhay ayon sa Kanyang kalooban. No po? Una po, tayo po ay nakaugat at itinatayo sa Kanya. Gusto pong basahin natin ang John chapter 15 verse 5. John chapter 15 verse 5. Ito po ang isang pinakapundasyon ng isang Kristiyano. Sabi po ng ating Panginoong Yesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Una po sa lahat, tayo po ay nakaugat at nakatayo sa Kanya, sa ating Panginoong Yesus. Ang salitang nakaugat po ay tumutukoy sa pundasyon ng ating buhay Kristiyano. So ang buhay Kristiyano po ay nakasalig kay Kristo at kay Kristo lamang po. Wala nang iba, sabi ko nga kanina, walang iba rin pangalan na ibinigay. Maliban po sa pangalan ng ating Panginoon na sukat nating ikaliligtas. Hindi ito nakasalig sa iyong kabutihan. Tayo po inaligtas not because sa pagkaalam natin or pagkakilala natin sa ating sarili na tayo mabuti. Hindi tayo namiberwisyo ng tao, hindi tayo nagkakasala. Hindi po yun ang naging basihan. Kung ba't tayo po ay naligtas. Or ikaw man ay sa katayuan, ikaw man ay mananampalataya pa lang sa Kanya or gagawin mo pa lang yung pananampalataya. Huwag mo nawang isipin na dahil ikaw ay mabait, ikaw ay liligtas ng Diyos. Hindi po. Ang kaligtasan natin ay nagmula lang po sa pamamagitan ng gawa ng ating Panginoong Yesukristo. So ang kanyang buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay. Hindi ito nakasalig sa ating kabutihan o anuman pong gawa. So ang buhay Kristiyano po ay nakasalig sa pananampalataya kay Kristo at sa Kanya lamang. No po? So ang salitang nakaugat ay nagpapahiwatig ng larawan ng isang halaman. Si Kristo po ay higit pa sa pundasyon ng ating pananampalataya. Siya po ang ugat at pinagmumulan ng ating buhay Kristiyano bilang mananampalataya. Kaya nga po sabi niya, ako ang puno, ibig sabihin siya yung source natin, no? At tayo yung mga sanga. Ngayon, tanggalin mo yung sanga sa isang halaman, anong mangyayari? Matutuyo, di po ba? Hanggang sa gawin na lang itong panangab, sa Tagalog yung panangab. Panggatong. Ay, thank you, Lord. So, yun po. Ibig sabihin, kapag po tayo'y humiwalay sa Panginoon, no? Wala po tayong magagawa. Hindi natin nire-recognize ang Kanyang presensya. Parang kinokontra natin yung ating pananampalataya sa Kanya na Siya yung ating Diyos.
at ating tagapagligtas. Bakit? Ayaw nating manguna siya sa atin. Ito po yung connected sa ating pinag-aralan kanina. No po? Na ang tao na nananatili sa Kanya, no? Hindi po siya matitinag, hindi po siya kahit anumang problema dumating sa Kanya, hindi siya mag-give up. Bakit? Nakahawak tayo sa Kanya. Kumbaga, naka-angkla tayo sa Kanya. No po? Kung ang nakaugat po ay tumutukoy sa pundasyon, ang itinatayo naman, nakatayo, no po? Naman ay tumutukoy sa ating patuloy na paglago sa buhay Kristiyano. So kung paano pong sinimulan ang ating buhay Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya, gayon din dapat ipagpatuloy natin ang ating buhay Kristiyano sa pamamagitan din po ng pananampalataya. Hindi po ito masisimulan, no, ang buhay Kristiyano nang wala siya. Sabi nga, wala tayong magagawa kapag wala siya or hiwalay siya sa atin. O hiwalay tayo sa Kanya. At hindi ka rin po lalaki sa pagiging Kristiyano. Kumbaga, manatili kang bansot. No po? Pag hindi po tayo lumalakad ng ayon sa Kanyang kalooban at tayo po hiwalay sa Kanya. Tandaan po natin, mga kapatid, tayo po ay nakaugat sa Kanya. At tayo po ay nakatayo sa Kanya. So, mula ang lahat po ay na kay Kristo. Siya po yung pinakasentro ng ating buhay mananampalataya. So, pinapalakas po sa pananampalataya. So, ayon sa itinuro sa atin. Sabi nga po ng Gawa, chapter 20, verse 22, pinalalakas sa pananampalataya ayon sa itinuturo. So, sabi nga ni Pastor, di ba? Dapat tayo pong mga mananampalataya, tayo po'y kumbaga yung kaalaman natin sa Panginoon ay lumalago. Hindi po yung puro John 3:16 na lang tayo. Although hindi po sinasabing masama yun, ha? Hindi po. Ibig sabihin, wag po tayong makontento kasi ang mga salita ng Diyos, no po, punong-puno ng pangako. Hindi lang po yung pagpapalang mga material, kundi pagpapalang spiritual. And paano po tayo lalago kung kulang tayo mismo? Di po ba pag ang isang halaman po na itinanim, ano po ang kailangan niya? Diligan. Para siya po'y lumago. Ganon din po tayo. Ang ating spiritual, tinanim ng Diyos, binuhay. Ngayon, kailangan po natin itong palakihin or dapat ito po'y lumago. Hindi po dahil sa mga gawa natin, kundi sa mga salita niya. And yung ating sa pamamagitan ng kanyang mga salita, no, nagkakaroon po tayo ng kaalaman paano po tayo mamuhay at lumakad ng ayon or naaayon sa kanyang kalooban. Amen po. Kaya po, yun nga po yung pinaka-issue sa isang Kristiyano na madaling bumigay. Kaya po hindi po tayo magtataka na mayroong mag-a-attend ngayon, sa ilang araw hindi na siya mag-a-attend. Malalaman mo na lang, mayroon pala siyang hindi hindi niya ayaw or may ayaw siya sa isang kapatid or may sama siya ng loob. And sabi nga, bilang practical na paglago, no? Kung meron ka pong sama ng loob sa isang kapatid, dapat i-open niyo po yan. No po? Sa mga magkakapatid na lang, kapag no po, hindi po nagkakaunawaan, nagtatampo, minsan ilang araw, ilang buwan, ilang taon, lumilipas. Ano po yung nawawala doon? Yung parang yung pagmamahal mo, yung kasabikan mo sa Kanya. Of course, tayo po kapag tayo nagkasala, unang-una natin itong i-confess sa ating Panginoon and then sa ating kapwa. Even na siguro kung hindi man siya kung siya man yung naging dahilan ng sakit ng sama ng iyong loob, lapitan mo siya. Or kung ikaw, mas maganda, ikaw na po ang manguna, tayo na po ang manguna.
Yan po mga practical na kaparaanan na masasabi natin tayo po'y dumalago sa ating paglakad sa ating Panginoon, sa bilang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, verse 7 nga bro, yung Colossians 2. Verse 7, yan. Na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuturo sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. So, ang tanging susi lang po para po tayo ngayon na ay lumaki. No, kumapit po tayo sa Kanyang mga salita. At kumapit po tayo na pag hindi po, ito pa po, isang kaparaanan or isang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano po na hindi niya pinangawakan yung mga salita ng Diyos, hindi niya pinapakain ang kanyang spiritual sa salita ng Diyos, madali siyang matisod, madali siyang madaya ng mga maling aral. So ang pananampalataya po dito ay tumutukoy sa mga katuruan na pananampalatayang Kristiyano. So ang ebanghelyo po ni Kristo, ang mga turo ni Kristo, ang katotohanan tungkol kay Kristo na matatagpuan sa kasulatan. Sinasabi ni Pablo sa kanila, huwag kayong padadaya sa mga huwad. Kung yan po ipagpapatuloy natin. Verse 8, sabi niya, kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y, verse 8. Verse 8. Yan. Yan. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. So, yan po ang isang, nagiging bunga ng hindi po nag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Una, wala kang pundasyon. Kaya kapag may nagbahagi sa iyo, especially kung mali po ito, yung mga doktrinang sabihin na natin, mga kulto na nagtuturo ng mga gospel na hiwalay naman sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8 and 9, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mag-aral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay hayaan ninyong sumpain. Siya'y sumpain. Gaya ng aming sinabi noong una at muli. Muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, na ay hayaan siyang sumpain. Ano pong gustong sabihin dito ni Pablo sa sulat niya sa Galatians? Wala pong ibang kaparaanan para sa kaligtasan ng tao, kundi yung pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang dami nga po, sabi ko nga kanina, nagtuturo na ang ating Panginoon Jesus, ay hindi Diyos. Siya lang po ay tao, siya lang po ay propeta. Ngayon, kung hindi po matatag ang ating pananampalataya, hindi po natin ito dinidilig, hindi po natin ito pinapakain ng mga salita ng Diyos. Ganyan po ang mangyayari sa atin. Baka mamaya, makita na lang tayo nakasama nila na naliligaw sa maling katuruan. Yung mga practical po na mga pamumuhay bilang paglakad sa Kanya. And pangalawa po, ito po, paano po natin may pamumuhay? Ang dami pong ministry ng church. Makipagbahagi po tayo kung nakikita natin na may talent tayo, may gift tayo sa anumang ministry na pwede po nating ibahagi ito. Alam niyo po, kapag yan po ay hindi natin pinractice, hindi natin po yan ibinahagi sa ministry ng ating Panginoon, hindi po yan lalabas sa atin. Pero kapag po ibinigay po natin yan sa ating Panginoon, pagpapalain ka pa ng Panginoon, dadagdagan pa yan, hanggang sa ikaw po ay magamit niya, para sa ikapupuri niya. Amen po. Huwag po nating ipagkait, basta makita natin ay yung ministry na to
kulang ng manggagawa. Nakikita ko naman sa aking sarili na binigyan ako ng Panginoon ng ganitong gift. Bakit hindi ko ito ibahagi? Sabi nga po ng panalangin kanina ni Brother Joe, kung nakikita mo sa sarili mo, marunong kang magugas ng plato. Lahat po ba tayo marunong magugas ng plato? Ibahagi po natin sa ministry, hindi po kay Brother Joseph sa ating pong Panginoon. Sorry Brother Joseph na mention kita. Kung nakikita nyo po na may boses kayo sa pag-awit, bigay nyo po yan sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsama sa ministry, music ministry. So mga practical na bagay, pero minsan tayo po, hindi natin ito nakikita. Akala natin yung pamumuhay bilang Kristiyano ay pag-attend lamang, pakikinig lamang. Hindi po, dapat nakikipagbahagi din po tayo. Hindi ko po sinasabing wag na kayong mag-attend. Hindi. Yan po ay isang utos din ng ating Panginoon na wag nating kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagpupulong. Kagaya po nito. Every Wednesday, every prayer meeting. So, wag po tayong makontento doon sa tinanggap lang natin ang ating Panginoong Yesus. At bilang pangwakas po, ang pagtanggap po sa ating Panginoong Yesus, sabi ko nga, hindi lang po nagtatapos sa tayo po'y nananampalataya and then okay na. Dapat po tayo po'y yung pagiging Kristiyano po, alam naman po natin, hindi po tayo exempted sa mga anumang pagsubok, anumang trials. Pero sabi ko nga, kung tayo po'y nakaangkla sa kanyang mga salita, madali po tayong makapag-recover para po magpatuloy sa paglalakad sa Kanya. So, ang Colossians chapter 1:19, sabi po niya doon, ikinagagalak ng Diyos na ang Kanyang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Ngunit sa Colossus 2:9 ay mas malinaw pa na lahat ng kapuspusan ng Diyos ay na kay Kristo. Kaya po, kanino po tayo dapat kumapit? Of course, sa ating pinanampalatayaan, kung kanino tayo nanampalataya, sa ating Panginoong Yesus, doon din po tayo tumingin. In example po ni Pastor Jerry, yung kay Pedro. And I know, familiar na po ito sa atin. Sabi niya, Panginoong Yesus, hayaan mo na ako'y makalakad sa ibabaw ng tubig. Sa tubig mismo. Sabi ng Panginoon, pumarito ka. Nakapaglakad po siya, di ba? Amen po? Inallow siya ng Panginoon na makalakad. So, nakalakad siya. But then, sa gitna ng kanyang paglakad, biglang nakasalubong niya yung malakas na alon, kulog, kidlat. Nawala yung focus niya sa ating Panginoong Yesus. Kaya siya nakakalakad dahil nakatuon ang kanyang paningin sa ating Panginoong Yesus. But the time na siya lumingon at nawala ang kanyang focus sa ating Panginoong Yesus, unti-unti siyang lumulubog. Ganyan po tayo. Kapag tayo habang lumalakad sa pagiging Kristiyano natin, sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Yesus, at the time na tinanggal natin ang ating focus sa ating Panginoong Yesus, makikita mo na lang ang sarili mo na lumulubog ka na pala. Pero napakabiyaya po ng Diyos, di ba? That time, niligtas niya mismo si Pedro. Ganyan po kabiyaya ang ating Panginoon. Kaya, minsan, akala natin nakakatayo lang tayo dahil sinubukan natin, ginawa natin. Hindi po. Lahat po ng ating lakas bilang pundasyon natin, bilang nakaugat sa Kanya lang po ito nanggagaling. Amen po. Kaya po dapat lahat ng kapurihan ay nasa Kanya, ibigay sa Kanya. At lahat po tayo habang tayo lumalakad, lahat po lagi nating i-focus ang ating sarili. Ang Panginoong Yesus ang aking kalakasan. Amen po. Kaya po, sa oras na ito, mga kapatid, hindi ko na po patatagalin.
Pwede po ba nating examine ang ating sarili? Tayo po ba, no, bilang mananampalataya, tayo po ba ay lumalakad ayon pa rin sa kalooban ng Diyos? Tayo po ba ay namumuhay para sa ikapupuri ng Diyos? Hindi ko po kinu-question ang pagiging Kristiyano nyo. Kumbaga, sa ating puso lang, tanungin po natin ang ating mga sarili. Saan na ba tayo? Habang tayo'y lumalakad. Lumalakad lang ba tayo para lang sa ikaliligaya ng ating sarili? Para matupad ang ating mga pangarap? Wala pong masama diyan. Pero kapag lumalakad po tayo na hindi natin priority ang ating Panginoon, then it's the time na bumalik po tayo sa Kanya. Siya pong nagbigay ng kaligtasan sa atin. Dapat po, palagi po yung focus natin sa Kanya. Brother Eliezer, ang dali mo sabihin yan, pero napakahirap gawin yan. Yes po. Talagang naman, madali. Wala pong madali. No, sa buhay pananampalataya, o ibig sabihin, wala pong madali na hindi ka na dadaan sa mga problema, hindi ka na makakaranas ng anumang suliranin. Pero sa mga bagay na yan, diyan po tayo pinatatatag ng ating Panginoon. Para hindi po para huminto tayo sa paglalakad, kundi magpatuloy tayo. Amen po. Sabi po ni Pablo, no, ang kanyang hangarin bilang mananampalataya ay mapurihan ang Diyos. Even yung kanyang kamatayan, ang kanyang buhay, kapalit ang kanyang buhay. No po, nagpapatuloy siya anuman ang kanyang dinadaanan. Napakasimple lang po ng mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito. Kung wala na po tayo sa direksyon na tinatahak natin patungo sa kalooban ng Diyos, i-redirect po natin ang ating mga sarili. And gawin po natin ang mga bagay na ito, hindi lang po para tayo mapasaya o mapurihan ng ibang tao, kundi mapurihan po ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kapatid, sabi po, ulitin ko po, verse 6. Verse 6, bro. Alan. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Lahat po ng mga kapatid namin na nagpabautismo, at kami na rin po kasama dito. Mga kapatid, huwag po tayong huminto sa paglakad sa Diyos. Kapag the time na huminto tayo, yung ating paglago ay hinto po. Kaya anuman po ang ating daanan, ito po'y gawin natin ng may kagalakan para po sa ikapupuri ng ating Panginoon. Sige po, tumayo po tayong lahat. Maaari po ba nating awitin, I know who am I believe. Ay, ating kayo pong prepare. Sige po. Sige po.